Ang pagiging homosexual ba ay kasalanan? Medyo sensitive ang topic na ito, lalo na ngayon sa social media, very trending, pero pag-usapan natin to. Una sa lahat, malinaw na sinasabi ng Bible na lahat po tayo ay makasalanan. Whether homosexual man tayo or hindi, tayo pong lahat ay nag-fall short sa glory ng Diyos. Wala ring matuwid, wala kahit ni isa, sabi ng Bible. My question is, if homosexual is a sin, mayroon bang salitang homosexual sa Bible? The short answer is, wala. Hindi naman nakakapagtaka dahil mga 1800s ito unang nagamit sa kasaysayan. Napakalayo sa panahon ng Biblia. By definition, if we are relating to a person, ang salitang homosexual is referring to a person who is sexually or romantically attracted sa kapareho niyang kasarian. Ngayon, may tinutukoy ba ang Bible patungkol sa action na ito? Actually, meron. Sa Leviticus chapter 18 verse 22, ito ay part ng holiness code ng Diyos sa mga Israelita noong panahon. Sabi doon, huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, iyan ay karumal-dumal sa Diyos. Kapareho din ang sinasabi sa Leviticus chapter 20 verse 13 at sa iba pang mga passages sa Bible. Okay, linawin natin. Wala sa Bible ang salitang homosexual, but the action of a person who is a homosexual is yun ang pinagbabawal ng Diyos. Baka may magtanong ng ganito, pwede bang maging homosexual and Christian at the same time? Homosexual ako pero hindi ako makikipagtalik o papasok sa isang romantic relationship sa kapwa ko lalaki or babae. If that's the case, you are not homosexual anymore. Because by definition, ikaw dapat ay romantically attracted or willing to engage in a romantic relationship sa pareho mong kasarian. E paano naman kung sakaling ganito? I am a Christian and at the same time, ginagawa ko ang mga ginagawa ng isang homosexual. Kung based sa ating action or maging sa ating nasa isip, dun tayo nagkakasala sa Diyos, obviously. Dahil gumawa na tayo ng bagay na ayaw ng Diyos na nakasulat sa Bible. Sa Book of Romans, may isang malinaw na ebidensya sa Bible na hindi kalooban ng Diyos sa isang tao ang maging isang homosexual. Ang title po nito sa Bible ay ang kasalanan ng sangkatauhan. Ito po ang sinasabi doon. Dahil dito, hinahayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae po sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Pero teka, bago ka magalit sa akin, gusto ko lang linawin. Wala akong intensyon na husgahan na kahit na sino man. The fact na umabot ka sa dulo ng videong ito at naririnig mo ang sinasabi ng Diyos ngayon, He is reminding you that He loves you so much, that even His glory in heaven for a little while ay hinubad niya for you to know Him and be with Him someday. And also for you to know the truth na hindi yan ang tunay nating identity sa mata ng Diyos. We are created in God's image. We are supposedly representing God as His heir in this world. For Him, you are His masterpiece. Walang katulad mo sa mata ng Diyos. Let us go back to God's original design. He even died for you para makaalis tayo sa pag-aalipin ng kasalanan because He loves us very much. His name is Jesus. And absolutely, He can change our whole being if we trust in Him wholeheartedly and start again kasama na si Jesus. May the Lord open your hearts today and start trusting Him. Hindi ka magsisisi na kilalanin siya sa buhay mo because He is the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus. This is the end of the video. God bless you and Christ is King.